Sa mismong araw ng kaarawan ni Javier, gumuho ang perpektong buhay na akala niyang kontrolado niya. Dahil sa isang patibong na tahimik na inihanda ni Isay, ginamit niya ang kasakiman at pagtataksil ng asawa upang agawin ang lahat at ilantad ang tunay nitong mukha sa harap ng lahat. Kapag ang babaeng niloko ay tumigil sa pagiging martir at piniling lumaban, sino ang tunay na talunan? Ang halimuyak ng mga puting rosas at lilis ay sumasabay sa himig ng isang marahang jazz music na tumutugtog sa malawak na hardin ng mansyon ng mga Reyes. Kumikislap ang mga fairy lights na isinabit sa mga puno ng mangga na nagbibigay ng mainit na liwanag sa mga bisitang nakadamit ng kanilang mga eleganteng kasuotan. Ang lahat ay perpekto. Ang lahat ay nasa tamang lugar. Ito ang ika-40 kaarawan ni Javier Reyes at siniguro ng kanyang asawang si Isabel Santos Reyes na ang gabing ito ay magiging isang gabi na hinding-hindi malilimutan. Mula sa kinatatayuan niya malapit sa 3-layered na cake, matatanaw ni Isay ang kanyang asawa. Si Javier, sa kanyang suot na mamahaling barong, ay ang sentro ng atensyon. Tawa ito ng tawa habang nakikipag-usap sa mga kasosyo sa negosyo. Gwapo, matagumpay, mapagmahal, iyan ang asawa niya, ang kanyang mundo. Isang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Isay. 15 taon. 15 taon na silang magkasama at sa bawat araw na lumilipas, mas lalo lamang niyang minamahal ang lalaking yon. Isinakripisyo niya ang kanyang promising career bilang isang financial analyst para maging isang full-time wife para suportahan ang mga pangarap nito at hindi siya nagsisisi. Ang bawat tagumpay ni Javier ay tagumpay niya rin. Everything looks perfect, Isay. Bati ng isa sa kanyang mga amiga. Salamat, sagot niya. Isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Sa loob ng ilang minuto, ibibigay na niya ang kanyang regalo. Isang bagay na alam niyang matagal nang gusto ni Javier. Maya-maya pa, kinuha na niya ang mikropono. Good evening everyone. Thank you for celebrating with us tonight. Natahimik ang lahat at ang kanilang mga mata ay napunta sa kanya. Ngumiti siya ng mas matamis, ang mga matay nakatuon lamang kay Javier. Mahal, tawag niya. For the past 15 years, you have given me a life I could only dream of. Tonight, I just want to give you something to show how much I appreciate you. Happy birthday, my love. May iniabot sa kanya ang isa sa mga katulong, isang maliit at eleganteng kahon. Lumapit si Javier, ang nangiti sa labi ay abot tenga. Hinalikan siya nito sa pisngi bago kinuha ang regalo. Sa loob ng kahon ay isang state-of-the-art na smartwatch, ang pinakabagong modelo mula sa isang kilalang brand. Wow! Mahal! This is amazing! Bulalas ni Javier at agad na isinuot ang relo. Bagay na bagay. Nagpalakpakan ng mga tao. Niyakap ni Isay ang kanyang asawa. Para sa lalaking sentro ng mundo ko, bulong niya. Makalipas ang halos 1 oras, habang abala ang lahat sa pagkain at pakikipagkwentuhan, pumasok sandali si Isay sa loob ng bahay para ayusin ang kanyang sarili. Umupo siya sa kanyang vanity table at kinuha ang kanyang tablet para tingnan ang schedule nila para bukas. Ngunit sa pagbukas niya ng tablet, isang notification ang biglang lumitaw sa screen. Javier Reyes' watch is now synced with this device. Bahagya siyang nagtaka. Marahil ay dahil pareho ang account na ginagamit nila. Hindi niya ito pinansin at bubuksan na sana ang kanyang kalendaryo nang sunod-sunod na pumasok ang mga mensahe sa itaas na bahagi ng screen mula sa isang pamilyar na pangalan, Cassandra Mercado, ang kanilang kapitbahay, ang asawa ni Anton, Cassie. Sobrang ganda ng party, love. But I'm bored. Cassie, can't wait for later, yung totoong celebration. Cassie, see you later, love. Can't wait for my real gift. Nanlamig ang mga kamay ni Isay. Ang tablet na hawak niya ay tila bumigat ng 100 beses. Paulit-ulit niyang binasa ang mga mensahe, umaasang nagkakamali lang siya ng pagkakaintindi. Bawat letra, bawat salita,
ay tila isang matulis na patalim na dahan-dahang tumatarak sa kanyang puso. Sinisira ang perpektong mundong kanyang binuo sa loob ng 15 taon. Ang hininga niya'y tila naubos. Ang ingay ng party sa labas ay biglang nawala. Napalitan ng isang nakabibinging katahimikan sa loob ng kanyang isipan. Ang lalaking sentro ng mundo niya, ang mundo niya mismo, ay gumuho sa isang iglap. Huminga siya ng malalim. 1, 2, 3. Itinayo niya ang kanyang sarili. Hinarap ang salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay maputla. Ang mga matay nagliliyab sa sakit at galit na hindi maipaliwanag. Inayos niya ang kanyang buhok. Inayos niya ang kanyang ngiti. Ginawa itong mas matamis, mas perpekto. Lumabas siya ng kwarto at bumalik sa hardin. Nakita niya si Javier. Tumatawa pa rin. Hawak ang isang baso ng alak. Ipinagmamalaki ang bago nitong relo sa mga kaibigan. Ang relong regalo niya. Ang relong naging instrumento ng kataksilan. Panahon na para hiwain ang cake. Habang papalapit siya, sinalubong siya ni Javier ng isang yakap. Saan ka galing, mahal? Kanina pa kita hinahanap. Nag-retouch lang. Sagot niya. Ang boses ay kalmado at puno ng lambing na siya lamang ang nakakaalam na peke. Tumayo sila sa harap ng cake. Kinuha niya ang kutsilyo. Inilagay ni Javier ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Isay. Magkasama nilang hiniwa ang unang slice. Nagkantahan ng mga bisita. Inilagay ni Isay ang slice ng cake sa isang plato at iniabot ito kay Javier. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Isang matamis na ngiti ang nakapinta sa kanyang mga labi. Bumulong siya. Sapat lang para marinig ng lalaki. Happy birthday, mahal. Ngunit ang kanyang mga mata, kung titingnan lang ni Javier ng maigi, ay hindi na nangangako ng pagmamahal. Nangangako na ito ng isang bagay na mas malalim, mas madilim. Isang bagay na katulad ng paghihiganti. Kinabukasan, ang sikat ng araw na tumatagos sa mamahaling kurtina ng kanilang silid ay tila isang mapanuksong paalala ng kasinungalingan. Kagabi, ang silid na ito ay puno ng mga halakhak at matatamis na salita. Ngayon, para kay Isay, ito'y isang malamig na hawla. Nagising siyang dilat ang mga mata. Hindi siya natulog. Buong gabi, pinakiramdaman niya ang bawat paghinga ni Javier sa kanyang tabi, ang bawat paggalaw nito. Ang lalaking dati nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay siya na ngayong dahilan ng kanyang pagkabalisa. Ang bawat paghinga nito'y tila isang insulto. Bumangon siya ng dahan-dahan, maingat na hindi ito magising. Naligo siya at nag-ayos ng sarili. Pinili niya ang isang bestidang kulay rosas, isa sa mga paborito ni Javier. Naglagay siya ng bahagyang kolorete sa kanyang mukha para itago ang pamumutla at ang pamamaga ng kanyang mga mata na dala ng mga luhang hindi niya pinakawalan. Pagbaba niya, naabutan niya si Javier sa kusina. Nagtitimpla ng kape. Ngumiti ito nang makita siya. Good morning, mahal. Ang aga mo yata? Lumapit si Isay at hinalikan ito sa pisngi. Isang halik na kasing lamig ng yelo. Good morning. Naisip kong ipagluto ka ng paborito mong almusal. Belated happy birthday, sabi niya. Ang boses ay matamis at puno ng paglalambing. Napakunot ang noo ni Javier. Tila nagtataka sa biglaang kaswitan ng asawa, lalo na't pagod sila pareho mula sa party. Talaga? Salamat, mahal. You're the best. Habang naghahanda si Isay ng pagkain, ang bawat galaw niya ay kalkulado. Bawat pagngiti, bawat pag-abot ng plato ay isang pag-arte. Ipinakita niya ang imahe ng perpektong asawa habang sa loob-loob niya'y nag-aapoy ang galit. Ang agahan na yon ang pinakamahabang 30 minuto sa buhay niya. Nakikipagtawanan siya sa mga biro ni Javier habang ang isip niya'y naglalakbay sa mga mensahe ni Cassie. Aalis na ako, mahal. May meeting ako. Paalam ni Javier pagkatapos kumain. Sige, mag-iingat ka.
I love you. Sagot ni Isay. Pinanood itong lumabas ng pinto at sumakay sa kotse. Nang marinig niya ang tunog ng makina na papalayo, ang ngiti sa kanyang mga labi ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang malamig at determinadong ekspresyon. Kinuha niya ang kanyang tablet, ang parehong tablet na naglantad sa katotohanan. Binuksan niya ang isang applications na matagal na niyang hindi ginagamit. Ang car tracking app na konektado sa GPS ng sasakyan ni Javier. Sa mapa, nakita niya ang isang maliit na pulang tuldok na gumagalaw palayo sa kanilang subdivision. Ang destinasyon, patungo sa direksyon ng Makati, kung nasaan ang opisina nito. Ngunit ilang minuto ang lumipas, ang pulang tuldok ay biglang lumiko. Pumasok ito sa isang kalyeng malayo sa business district. Huminto ito. Pinanood ni Isay ang tuldok na yon sa loob ng ilang minuto. Ang puso niya'y dumudugo habang kinukumpirma ang kanyang hinala. Binuksan niya ang satellite view. Ang kotse ni Javier ay nakaparada sa tapat ng isang maliit at kilalang hotel. Isang lugar na perpekto para sa mga lihim na tagpuan. Napatakip siya sa kanyang bibig. Pinipigilan ng isang hikbi na gustong kumawala. Ito na. Totoo ang lahat. Ang sakit ay totoo. Isinara niya ang tablet. Tapos na ang pag-iyak. Tapos na ang pagiging biktima. Panahon na para kumilos. Nagmaneho siya palabas ng bahay ng walang partikular na destinasyon. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang mag-isip. Napadpad siya sa park ng kanilang subdivision, isang lugar na dati puno ng masasayang alaala ng kanilang pamilya. At doon, sa isa sa mga bangko, nakaupo ang isang lalaki. Nakayuko ito, ang mga siko'y nakapatong sa kanyang mga tuhod at ang muka'y nakatago sa kanyang mga palad. Ang balikat nito'y bahagyang nanginginig. Kahit nakatalikod, kilala niya kung sino ito, si Anton Mercado, ang asawa ni Cassie. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang bawat hakbang ay mabigat. Umupo siya sa kabilang dulo ng bangko. Nag-iingat na hindi ito magambala. Sa loob ng ilang minuto, tanging ang tunog lamang ng hangin at ang huni ng mga ibon ang maririnig sa pagitan nila. Sa wakas, nag-angat ng tingin si Anton. Ang mga mata nito'y pula at malungkot. Isang tingin na puno ng sakit na masyadong pamilyar kay Isay. Nagkatinginan sila at sa isang saglit, nagkaintindihan sila ng hindi nagsasalita. Nakita nila sa isa't isa ang parehong sugat. Naglakas loob si Isay na magsalita, ang boses niya'y mahina at nanginginig. Matagal mo na rin bang alam? Hindi nagulat si Anton sa tanong. Tumingin ito sa malayo. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hinala. Matagal na akong may hinala. Laging wala sa bahay. Laging may emergency meeting. Pero ayokong maniwala. Mas madaling magpanggap na bulag. Tumango si Isay. Alam ko ang pakiramdam. Kagabi, pagpapatuloy ni Anton, hindi siya umuwi. Ang sabi niya, sa bahay ng kaibigan niya siya matutulog dahil sobrang lasing na. Pero alam kong nagsisinungaling siya. Sa puntong yon, isang alyansa ang nabuo sa pagitan ng dalawang sawimpalad na puso. Hindi na sila mga estranghero. Sila'y dalawang biktima ng iisang kataksilan. Kailangan nating malaman ang lahat, sabi ni Isay. Ang boses niya'y mayroon ng bahid ng determinasyon. Hindi sapat ang hinala. Kailangan natin ng pruweba. Tumingin si Anton sa kanya at sa unang pagkakataon, nakakita si Isay ng kislap ng paglaban sa mga mata nito. Tumayo ito at sumenyas na sumunod sa kanya papunta sa kanyang kotse na nakaparada sa di kalayuan. Sa loob ng sasakyan, binuksan ni Anton ang kanyang laptop. May mga nakuha akong email niya. Nag-iwan siyang nakalogin sa computer sa bahay. Ipinakita niya ang screen kay Isay. Isang folder na may lamang mga email. Ang paksa. Project Phoenix Real Estate Investment. Mga email sa pagitan ni Javier at Cassie. Ngunit hindi ito tungkol sa pag-ibig. Tungkol ito sa pera.
malaking pera. Hindi lang sila naglolokohan, Isay, sabi ni Anton. Ang boses niya ay seryoso at puno ng panganib. Mukhang may mas malaki silang pinaplano. Tinitigan ni Isay ang screen, ang mga numero at mga salita ay lumalabo sa harap niya. Ngayon, naintindihan na niya. Hindi lang ang puso niya ang tinatraydor, pati na rin ang kinabukasan na pinaghirapan nilang dalawa. At sa sandaling iyon, ang sakit sa puso ni Isay ay nabalutan ng isang bagong emosyon, isang malamig, matigas, at nag-aapoy na galit. Nakatitig si Isay sa laptop screen, ngunit hindi na ang mga salita ang kanyang binabasa, kundi ang larawan ng kataksilan na nabubuo sa kanyang isipan. Ang Project Phoenix ay hindi lang isang simpleng investment. Ito ay isang detalyadong plano para ilipat ang isang malaking halaga ng pera mula sa kanilang joint savings account, ang perang pinag-ipunan nila sa loob ng 15 taon, patungo sa isang bagong account na nakapangalan kina Javier at Cassie. Ang sakit na kanina'y nararamdaman niya ay napalitan ng isang malamig na kuryente na dumaloy sa kanyang mga ugat. Ito'y galit. Isang dalisay at nagliliyab na galit na nagbigay sa kanya ng kakaibang linaw ng pag-iisip. Ang mga dokumento, sabi niya, ang boses ay matatag at walang bahid ng panginginig. Ang financial projections, ang business plan. Tiningnan ko. May mga butas. Masyadong maganda para maging totoo. Ginawa ito para lokohin ang isang taong hindi nakakaintindi sa numero. Tumingin sa kanya si Anton. May paghanga at pagtataka sa biglaang pagbabago ng babae. Anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin, hindi lang tayo ang niloloko nila. Marahil ay may iba pa silang planong biktimahin, paliwanag ni Izzy. O baka naman, ito ang paraan nila para linisin ang pera bago sila magsama. Sa isang iglap, bumalik sa alaala ni Isay ang isang eksena mula sa nakaraan. 10 taon na ang nakalipas, nakaupo siya sa isang malaking opisina sa Makati. Kaharap ang kanyang boss. Inaalok siya ng posisyong Vice President for Investments. Ito na ang pangarap niya. Ngunit sa gabing iyon, nakiusap si Javier. Isay, mahal, I need you. Ang negosyo ko, palaki na ng palaki. Kailangan ko ng suporta mo sa bahay. Ikaw ang lakas ko. Puno ng pagmamahal, tinalikuran niya ang kanyang karera. Ibinigay niya ang lahat para sa pangarap ni Javier. At ngayon, ang parehong talino na isinuko niya para sa lalaki ang siyang gagamitin niya para wasakin ito. Huminga siya ng malalim at tumingin kay Anton. May plano ako. Ano yon? Kasakiman ng kahinaan nila, sabi ni Isay, ang mga matay nag-aapoy. Gagamitin natin ang kasakiman na yon laban sa kanila. Magpapakita tayo ng isang pain na mas malaki, mas maganda, at mas kapani-paniwala. Isang pain na hindi nila kayang tanggihan. Gabi na nang umuwi si Isay. Naabutan niya si Javier sa kanilang study room, abala sa pagtingin sa mga papeles sa ibabaw ng lamesa. Ang mga papeles ng Project Phoenix. Ngumiti si Isay at pumasok. May dalang 2 baso ng wine. Mukhang seryoso ka dyan, mahal. Bahagyang nagulat si Javier. Itinago nito ang ilang dokumento. Ah, mahal. Andyan ka na pala. Trabaho lang. Inilapag ni Isay ang wine sa mesa at umupo sa tapat niya. Tinitigan niya ito nang may paglalambing, isang maskarang perpektong isinuot. Tungkol ba yan sa investment na sinasabi mo? Ang Project Phoenix? Natigilan si Javier. Paano mo nalaman? Tumawa ng mahina si Isay. Javier, asawa mo ako. At isa pa, nakita ko ang mga email mo. Aksidente lang. Inunahan na niya ito bago pa man ito makaisip ng palusot. Pero hindi ako galit. Actually, I'm impressed. Lalong naguluhan si Javier. Impressed? Oo. Matagal ko nang sinasabi sa'yo na kailangan nating palaguin ang pera natin. Sabi ni Isay, dahan-dahang hinawakan ang kamay nito sa ibabaw ng mesa.
I know I've been too focused on the household lately. Maybe, maybe it's time I support you in this too. Kung ito ang magpapayaman sa atin, sa pamilya natin, bakit hindi? Nakita ni Isay ang pagbabago sa ekspresyon ni Javier. Mula sa pagkabigla, napalitan ito ng pagkamangha at sa huli, ng kasakiman. Ang ideya na si Isay mismo ang susuporta sa kanyang kataksilan ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Talaga mahal? Seryoso ka? Tumango si Isay, sinisiguradong may sapat na kislap ng pananabik sa kanyang mga mata. Oo naman. Full support ako sa'yo, mahal. Kung sasabak ka dyan, dapat all-in tayo. Napatayo si Javier at niyakap siya ng mahigpit. Salamat, mahal. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya na marinig yan. This is for us, para sa future natin. Para sa future natin, ulit ni Isay habang nakayakap dito, ang mukha niya'y nakatago sa balikat nito. Ang ngiti sa kanyang labi ay nawala. Napalitan ng isang mapanganib na ngisi na hindi nakikita ng kanyang asawa. Ang laro. Nagsimula na ang laro. Kinabukasan, habang nasa meeting si Javier, nagkita muli sina Isay at Anton sa isang tahimik na coffee shop sa labas ng kanilang subdivision. Ginawa ko na, sabi ni Isay. He bought it. He thinks I'm the naive, supportive wife. Ako rin, sagot ni Anton. Ipinakita ang kanyang laptop. I've drafted a fake portfolio for a company called Horizon Equity Ventures. Mas malaki ang projected returns, mas detalyado ang mga plano, at may mga pekeng testimonya mula sa mga satisfied investors. Pinag-aralan ni Isay ang ginawa ni Anton. Magaling. This is brilliant, Anton, pero kailangan natin ng higit pa sa website at portfolio. Anong kailangan natin? Tumingin si Isay sa labas ng bintana. Ang isip niya'y naglalakbay na sa susunod na hakbang. Kailangan nila ng isang kumpanyang lehitimo sa papel, isang bank account, isang taong sasagot sa telepono. Kailangan nilang gawing totoo ang kasinungalingan. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hinanap niya ang isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Isang pangalan mula sa kanyang nakaraan. Isang kaibigan at dati niyang katrabaho na isa nang ngayong magaling na corporate lawyer. Idinayal niya ang numero. Sa pangalawang ring, may sumagot. Hello? Ana? Si Isay to. Nag-pause siya sandali, huminga ng malalim, at ibinagsak ang kanyang huling baraha para sa araw na yon. Ang mga salitang magsisimula ng kanilang paghihiganti. I need your help. It's time to build a ghost company. 2:00 ng madaling araw. Ang tanging liwanag sa loob ng study room ni Anton Mercado ay nagmumula sa 3 monitor na nakahanay sa kanyang mesa. Ang bawat isa'y nagpapakita ng iba't ibang linya ng code, mga logo at mga financial chart. Sa labas, ang buong Acacia Estates ay tahimik na natutulog. Ngunit para kay Anton, ang gabi ay ngayon pa lang nagsisimula. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw sa ibabaw ng keyboard. Bawat pagpindot ay may layunin at tiyak. Siya ay isang IT engineer. Isang taong sanay sa lohika at kaayusan. Ngunit ang proyektong ginagawa niya ngayon ay malayo sa kanyang karaniwang trabaho. Hindi siya nagtatayo ng sistema para sa isang kliyente. Siya ay nagtatayo ng isang bitag. Isang perpektong digital na patibong. Ang pangalan ng peking kumpanya, Horizon Equity Ventures, ay kumikinang sa pangunahing monitor. Simple, professional, kapani-paniwala. Ginugol niya ang huling 2 araw sa pagbuo ng website nito. Sinisigurong bawat detalye ay perpekto. Mula sa SSL certificate na nagpapakitang secure ang site hanggang sa mga pekeng larawan ng mga board members na kinuha niya mula sa stock photo websites. Huminto siya sandali at sumandal sa kanyang upuan. Iminasahe niya ang kanyang mga mata. Pagod. Ngunit hindi lang ito pagod sa katawan. Ito ay pagod sa kaluluwa.
Sa kanyang pagpikit, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Si Cassie, nakangiti, habang inaabot sa kanya ang isang tasa ng kape. Huwag kang magpupuyat masyado, mahal, sabi nito sa kanya noon. Noong mga panahong naniniwala pa siyang siya ang mundo nito, idinilat niya ang kanyang mga mata at ang tingin niya'y napunta sa isang digital picture frame sa gilid ng kanyang mesa. Isang larawan nilang dalawa ni Cassie sa El Nido, magkayakap habang papalubog ang araw. Masaya sila noon. O baka naman, siya lang ang masaya. Siya lang ang nag-iisip na totoo ang lahat. Isang mapait na kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib. Ang bawat linya ng code na tinatype niya ay tila isang paraan para mailabas ang sakit. Bawat click ng mouse ay isang hakbang palayo sa lalaking nagpapanggap na bulag at isang hakbang palapit sa lalaking naniningil ng hustisya. Ang paghihiganti pala ay isang maselang trabaho. Kailangan ng pasensya, kailangan ng talino. Biglang umilaw ang isang chatbox sa isang sulok ng kanyang monitor. Isang mensahe mula sa isang encrypted app. Issei, how's the fortress coming along? Anton, the walls are up. The gate is ready. All it needs now are the greedy trespassers. Isai, good. I'm handling the legal framework with Anna. We'll have a registered shell corporation by next week. Ready to plant the bait? Anton, ready when you are. Ang maikling pag-uusap na yon ay sapat na. May kakampi siya. Hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Pinalakas nito ang kanyang loob. Kinabukasan, sinadya niyang magtrabaho sa sala. Inilapag niya ang kanyang laptop sa coffee table. Sinisigurong ang screen ay nakaharap sa direksyon kung saan dadaan si Cassie mula sa kanilang kwarto. Bandang 10:00, bumaba ito. Nakaayos, bihis na bihis, tila may pupuntahan. Huminto ito sa likod ng sofa at sumilip sa ginagawa niya. Wow, mukhang seryoso yan sabi nito. Ang boses ay pilit na ginagawang kaswal. Sa screen ng laptop ni Anton, isang makulay na graph ang nakabalandra. Isang graph na nagpapakita ng isang matarik at tuloy-tuloy na pag-akyat. Sa itaas nito, isang malaking numero. Projected ROI, 406 months. Bagong project lang sa work, sagot ni Anton. Hindi inaalis ang tingin sa screen. Isang promising investment firm na kliyente namin. Horizon Equity Ventures. Grabe ang potensyal. Nakita niya sa gilid ng kanyang mga mata ang paglapit ni Cassie. Ang pagkukunwaring hindi interesado ay napalitan ng lantad na pagkagusto. 400%? Sigurado ka? Nagkibit balikat si Anton. Based sa data nila, mukhang posible. Pinag-aaralan ko pa nga kung paano nila nagagawa. Kung may extra lang sana tayong pera, ito ang klase ng investment na papasukin ko. Hindi na nagsalita si Cassie, ngunit nakita ni Anton ang kislap sa mga mata nito. Ang kislap ng kasakiman. Ang parehong kislap na nakikita niya sa tuwing may nakikita itong mamahaling bag o alalhas. Umupo ito sa sofa, kinuha ang kanyang telepono at nagsimulang mag-type. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw sa screen. Hindi na kailangang hulaan ni Anton kung sino ang tinetext nito. Ang pain ay nailapag na. Makalipas ang ilang oras, matapos umalis ni Cassie para sa kanyang lunch with friends, bumalik si Anton sa kanyang study room. Nakaupo lang siya roon, nakatitig sa monitor kung saan nakadisplay ang analytics ng Peking website. 0 visits, walang katao-tao. Nagsimula siyang kabahan. Paano kung masyado silang halata? Paano kung hindi ito gumana? Nagpatuloy ang maghapon. Inabala niya ang sarili sa totoong trabaho. Sinubukan niyang huwag isipin ang plano. Hanggang sa bandang 4:00 ng hapon, isang maliit na tunog ang bumasag sa katahimikan ng kanyang opisina. Isang ping mula sa kanyang computer. Isang email notification ang lumitaw sa kanyang screen. Ang subject, Horizon Equity Ventures. You have a new visitor. Dali-dali niyang binuksan ito. Ipinapakita ng tracking software na itinanim niya sa website ang lahat ng detalye. Isang bagong bisita.
Oras ng pag-access, 4:17 p.m. Tagal ng pananatili sa site. Minuto, mga binuksang pahina, home, about us, investment portfolio, contact us. At ang pinakaimportanteng detalye sa lahat, ang IP address ng bisita. Kinopya ni Anton ang numero at ipinasok sa isang online IP lookup tool. Pindot. Ilang segundo lang lumabas ang resulta. IP address owner, Reyes Group of Companies. Location, Makati City, Metro Manila. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Anton. Tumingin siya sa larawan nila ni Cassie sa kanyang mesa. Kinagat na nila ang pain. Ang hapunan sa bahay ng mga Reyes ay naging isang ritual ng pagkukunwari. Bawat gabi, uupo si Isay sa tapat ni Javier, ngingiti at makikinig sa mga kwento nito tungkol sa kanyang matagumpay na araw. Bawat gabi, pinupuri siya ni Javier sa kanyang pagiging maunawain at suportado. At bawat gabi, pakiramdam ni Isay ay dahan-dahan siyang nalulunod sa sarili niyang kasinungalingan. Alam mo, mahal, hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka, sabi ni Javier isang gabi, habang kumakain sila ng steak na niluto ni Isay. Yung suporta mo sa Horizon Equity Ventures, malaking bagay iyon, lalo akong ginaganahan. Itinurok ni Isay ang kanyang tinidor sa karne. Siyempre naman, para sa future natin yan, di ba? Sagot niya, isang nangiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Ang future mo, Javier, hindi nakasama ang sakin. Bulong ng isang tinig sa kanyang isipan. Exactly. Para sa atin, sabi ni Javier, itinaas ang kanyang baso ng wine. Sa atin, itinaas din yun ni Isay ang kanyang baso. Ang kristal ay bahagyang nanginginig sa kanyang pagkakahawak. Sa atin. Pagkatapos ng hapunan, gaya ng dati, pumasok si Javier sa study room para magtrabaho. Si Isay naman ay nagpaiwan sa sala, nanonood ng TV, nagpapanggap na abala. Ngunit ang kanyang mga mata ay laging nakasulyap sa orasan. Hinihintay niya ang tamang pagkakataon. 11:00 ng gabi. Narinig niyang bumukas at sumara ang pinto ng study room. Ilang sandali pa, narinig na niya ang mga yabag ni Javier paakyat sa kanilang silid. 12:00 ng hating gabi. Tiniyak niyang mahimbing na ang tulog nito. Ang bawat malalim na paghinga ni Javier ay hudyat para kay Isay. Dahan-dahan siyang tumayo. Walang ingay. Ang bawat hakbang niya patungo sa study room ay maingat at kalkulado. Pinihit niya ang doorknob. Pumasok siya at isinara ang pinto ng walang tunog. Ang silid ay madilim, maliban sa liwanag mula sa buwan na tumatagos sa bintana. Ang amoy ng pabango ni Javier ay nangingibabaw. Dati, ang amoy na ito ay nagbibigay sa kanya ng kapanatagan. Ngayon, nagdudulot ito ng pagkasuklam. Binuksan niya ang maliit na lamp sa mesa. Naroon ang personal na laptop ni Javier na nakasara. Ito na yon. Kinuha niya ang isang maliit na USB flash drive mula sa kanyang bulsa, isang regalo mula kay Anton. Sa loob nito ay isang monitoring software na kayang i-record ang bawat keystroke, i-capture ang screen at i-access ang mga webcam at mikropono nang hindi napapansin. Habang ini-install niya ang software, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Paano kung biglang magising si Javier? Paano kung mahuli siya? Ngunit ang takot ay natatabunan ng kanyang determinasyon. Pagkatapos ng ilang minuto, tapos na. Inalis niya ang USB at itinago ito. Binuksan niya ang laptop, tiningnan ang mga files, sinisigurong gumagana ang software na nakakonekta sa isang secure cloud server na sila lang ni Anton ang may access. Gabi-gabi, ito ang naging bagong ritual ni Isay. Habang ang kanyang asawa ay mahimbing na natutulog sa kanilang kama, siya ay nasa study room, nagiging isang espiya sa sarili niyang pamamahay. Binabasa niya ang bawat email, bawat chat, tinitipon ang lahat ng ebidensyang kakailanganin niya. Nakikita niya ang palitan ng mensahe ni Javier at Cassie.
ang kanilang pananabik sa Horizon Equity Ventures, ang kanilang mga plano kapag nakuha na nila ang pera. Ang bawat salita ay karagdagang patalim sa kanyang puso. Ngunit ito rin ay karagdagang bala para sa kanyang laban. Isang gabi, habang nag-i-scan siya sa mga nakasave na password sa browser ni Javier, isang chat application na hindi pamilyar sa kanya ang kanyang napansin. Naka-auto-login. Ang pangalan ng account, Cassie Goddess. Binuksan niya ito. Ito ay isang private messaging app. Karamihan sa mga kausap ay mga online seller ng mga mamahaling gamit. Ngunit isang pangalan ang nakaagaw ng kanyang pansin. Trixie BFF. Binuksan niya ang kanilang pag-uusap. Ang mga unang mensahe ay puro tsismisan lang. Ngunit habang nag-i-scroll siya pababa, isang partikular na palitan ng mensahe ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Trixie, BFF. Girl, sigurado ka ba dyan? Paano si Jay? Cassie the Goddess, ano ka ba? Si Jay ang ticket ko. Gagamitin ko lang siya para makuha lahat ng pera mula sa tanga niyang asawa. Cassie the Goddess, once I get all the money, iiwan ko na si Javier. Ako lang ang mag-e-enjoy nito. Maybe sa Europe? I deserve it. Trixie BF, grabe ka girl! Savage! Cassie Goddess, of course, sa mundo ngayon dapat wise, hindi na uso ang martir. Napatitig si Aisay sa screen. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang buong katawan. Ang kanyang mga kaaway ay magkaaway din pala. Si Cassie ay hindi lang isang kerida. Siya ay isang ahas na handang tuklawin ang sinumang makakatulong sa kanya, kahit pa ang sarili nitong kasabwat. Napagtanto ni Aisay na hindi lang si Javier ang kalaban niya. Hindi ito isang simpleng kwento ng asawang niloko. Ito ay isang masalimuot na laro ng kasakiman at kataksilan sa pagitan ng dalawang taong parehong mapanlinlang. Hindi ito laro ng dalawang tao. Ito ay laro ng tatlo. At siya, hindi na siya manonood lang mula sa gilid. Isang ideya ang biglang nabuo sa kanyang isipan. Isang ideya na mapanganib, ngunit napakatalino. Kung ang dalawang ahas ay maglalaban, bakit hindi niya bigyan ng dahilan para magpatayan sila? Isinara niya ang chat application. Binuksan niya ang isang airline booking website. Hinahanap niya ang mga flight papuntang Batanes, isang perpektong lugar para sa isang romantikong pagtakas. Nagbook siya ng 2 first-class ticket, one way. Sa ilalim ng pangalan ng pasahero, maingat niyang itinype ang mga detalye. Passenger 1, Cassandra Mercado. Passenger 2, Ricardo Ricky Suarez. Isang pekeng pangalan. Isang pangalang walang koneksyon kahit kanino. Kinumpirma niya ang booking. Sinesave niya ang e-ticket bilang isang PDF file sa isang folder sa desktop ni Javier na may pangalang personal. Isang folder na alam niyang madalas buksan ng kanyang asawa. Tinitigan niya ang screen. Ang mga pangalan ni Cassie at ng misteryosong si Ricky Suarez. Isang perpektong tanim ebidensya. Isang bomba na sasabog sa tamang panahon. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Simulan na natin ang tunay na laro, Cassie. Tingnan natin kung sino ang mas magaling maglaro. Nakatayo si Javier Reyes sa harap ng salamin sa conference room ng kanyang opisina. Inaayos ang pagkakatali ng kanyang kurbata. Sa kanyang likuran, ang mga miyembro ng board ng Reyes Group of Companies ay tahimik na nag-aantay. Siya ang hari sa kahariang ito. Bawat salita niya ay batas. Bawat desisyon niya ay nagbubunga ng milyon-milyon. Ngumiti siya sa kanyang refleksyon. He was at the top of his game. Sa negosyo, sa buhay. Mayroon siyang isang perpektong pamilya. Isang magandang asawa na sumasamba sa bawat yapak niya. At isang kinabukasang kumikinang sa tagumpay. Gentlemen, simula niya. Humarap sa board. Ang boses ay puno ng kumpiyansa at awtoridad. I'm happy to report that our third quarter earnings have exceeded all expectations. Sunod-sunod niyang ipinakita ang mga numero, ang mga graph,
ang mga patunay ng kanyang galing. Ang mga board members ay tumatango, namamangha. And, dagdag niya, nag-iwan ng kaunting suspense. I'm currently exploring a new venture, a private investment that promises unprecedented returns. This could potentially triple our company's value in less than a year. Hindi niya binanggit ang pangalan ng Horizon Equity Ventures. Ito ay para sa kanya lamang. Ang kanyang alas. Ang kanyang daan patungo sa absolutong kalayaan. Kalayaan mula sa lahat. Isang ngisi ang sumilay sa kanyang labi. Ang lahat ay umaayon sa kanyang perpektong plano. Pagkatapos ng matagumpay na meeting, bumalik siya sa kanyang maluwag na opisina. Ang unang gusto niyang gawin ay ibalita ang magandang araw na ito kay Cassie. Dinayal niya ang numero nito. Nagring ito. 1, 2, 3, 4. Bago pumasok sa voicemail, "The number you have dialed is currently unavailable." Napakunot ang kanyang noo. Subukan niyang muli. Ganoon pa rin. Isang bahagyang inis ang nagsimulang gumapang sa kanya. Kapag gusto niyang kausapin si Cassie, dapat nandoon ito. Ganoon lang kasimple. Nag-text siya. "Call me. Now." Walang reply. Kinahapunan, nagkita sila sa dati nilang tagpuan. Isang maliit at mamahaling coffee shop na nakatago sa isang eskinita sa BGC. Dumating si Cassie, humihingal, dala-dala ang mga shopping bag. "Sorry love, naka-silent mode pala ako. Namili lang ako ng konti." Sabi nito, hinalikan siya sa pisngi. "It's fine," sabi ni Javier, pilit na ngumiti. Ngunit may napansin siya. Habang inilalapag ni Cassie ang kanyang branded na bag sa upuan, bahagyang bumukas ito at nakita niya ang gilid ng isang bagay na hindi pamilyar. Isang pangalawang telepono, isang mura, di-keypad na telepono, isang burner phone. "Ano yan?" Tanong niya, itinuro ang bag. Mabilis na isinara ni Cassie ang bag, ang mga matay bahagyang nanlaki sa gulat. Wala yan. Pang-online selling ko lang. Alam mo na, para hindi magulo ang personal number ko." Tumango si Javier. Ngunit ang sagot na yon ay hindi nakakumbinsi sa kanya. Para saan ang sikretong telepono? May tinatago ba ito sa kanya? Ang isang maliit na binhi ng pagdududa ay nagsimulang tumubo sa kanyang isipan. Pag-uwi niya ng gabing iyon, dala-dala niya ang pagdududang iyon. Ang plano nila ay perpekto, ngunit kailangan itong isagawa ng dalawang taong may absolutong tiwala sa isa't isa. Kung si Cassie ay may mga sariling sikreto, maaari nitong ilagay sa alanganin ang lahat. Naabutan niya si Isay sa sala, nagbabasa ng libro. Ngumiti ito sa kanya, ang perpektong ngiti ng isang mapagmahal na asawa. "Kumusta ang araw mo, mahal?" "Pagod pero okay naman," sagot niya. "Naisip ko lang i-check ko sana ang status ng joint account natin para makita kung magkano na ang kailangan nating i-liquidate para sa Horizon." Tumayo si Isay at lumapit sa kanya, inayos ang kanyang kurbata. "Naku, mahal, huwag mo nang alalahanin yan. Ako na ang bahala sa lahat. Nakipag-ugnayan na ako sa kanila. I'm handling all the transfers directly para mas mabilis at mas smooth. Para wala ka nang iisipin, kundi ang malaking picture. Relax ka lang." Ang mga salita ni Isay ay tila musika sa kanyang pandinig. Ang kanyang masunurin, matulungin, at medyo walang muwang na asawa. Wala itong alam sa tunay na mundo ng negosyo. Ngunit ang pagiging masugid nito ay nakakatulong. Nawala ang kaunting kaba sa kanyang dibdib. At least, si Isay ay mapagkakatiwalaan. Siya ay predictable. Ang pagdududa niya ay muling bumalik kay Cassie. Hating gabi na, nagising si Javier, nauuhaw. Dahan-dahan siyang bumangon para hindi magising si Isay. Ngunit paglingon niya, wala ito sa kanyang tabi. Ang pwesto nito sa kama ay malamig na. Bumaba siya para uminom ng tubig. Habang naglalakad siya sa pasilyo, napansin niya ang isang manipis na sinag ng liwanag.
na nagmumula sa ilalim ng pinto ng study room. Dahan-dahan siyang lumapit. Itinapat niya ang kanyang tainga sa pinto. Narinig niya ang mahinang pag-type sa keyboard. Tiningnan niya ang oras sa kanyang relo. Mag-aalas 3 ng madaling araw. Anong ginagawa ni Aisay sa ganitong oras? Naisip niyang kumatok. Ngunit nag-alinlangan siya. Marahil ay nag-oorganisa lang ito ng mga resibo o kaya'y nagbabasa ng mga recipe online. Iyon naman ang mga ginagawa nito. Binura niya ito sa kanyang isipan. Masyado lang siyang napaparanoid. Bumalik siya sa silid. Ngunit ang imahe ng liwanag sa ilalim ng pinto ay nanatili sa kanyang isipan. Ang hindi nasasagot na tawag. Ang burner phone. Ang kakaibang sigasig ni Isay. Ang mga maliliit na bagay na ito ay nagsimulang magkabuhol-buhol sa kanyang isip. Lumilikha ng isang pakiramdam ng pagkabalisa na hindi niya gusto. Kinabukasan, sa kanyang opisina, hindi siya mapakali. Ang plano niya ay napakalaki para magkaroon ng kahit isang maliit na butas. Kailangan niyang makasiguro. Kailangan niyang mabawi ang kontrol. Kinuha niya ang isang business card mula sa kanyang wallet. Isang card na ibinigay sa kanya para sa espesyal na mga sitwasyon. Dinayal niya ang numero. "Hello," sabi ng isang malamig na boses sa kabilang linya. "I need you to follow someone for me," sabi ni Javier. Ang kanyang boses ay mababa at walang emosyon. Name? Her name is Cassandra Mercado, Cassie. Nakatira sa Acacia Estates. Details? "Yes, my neighbor." Paglilinaw ni Javier. "I want to know everything. Who she talks to, where she goes, everything. I want a full report. Money is not an issue." Ibinaba niya ang telepono. Sumandal siya sa kanyang upuan at tumingin sa labas ng bintana sa mga nagtataasang gusali ng Makati. Isang ahas lang ang dapat sa paraiso at sisiguraduhin niyang malalaman niya kung sino ito. Ang araw ay dumating na parang isang magnanakaw sa gabi. Tahimik, hindi inaasahan, at puno ng panganib. Para kay Aisay, ang bawat tunog sa loob ng bahay ay tila 10 beses na mas malakas. Ang bawat sulyap mula kay Javier ay parang isang pag-uusig. Ngayon ang araw ng transfer. Ngayon ang araw na babagsak ang hatol. Maaga siyang nagising. Pinaghanda niya ng almusal si Javier. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang naglalagay ng pagkain sa plato nito. Ngumiti siya. Ngunit ang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. "Excited ka na ba, mahal?" tanong niya. Sinisikap na panatilihing normal ang kanyang boses. Tumingin sa kanya si Javier, ngunit ang tingin nito ay kakaiba. Hindi ito ang karaniwang tingin ng pagmamahal o pagkasabik. Ito ay isang tingin na mapanuri, tila sinusukat ang bawat galaw niya. "Oo naman," sagot nito, ngunit ang boses ay walang sigla. "Ikaw, handa ka na ba?" "Siyempre, para sa future natin to," sabi ni Isay. Inulit ang mga salitang naging kanilang mantra. Pagkaalis ni Javier, dali-dali niyang tinawagan si Anton sa kanilang secret communication app. Ngayon na ang araw, bungad ni Isay, ang boses ay halos pabulong. "Alam ko," sagot ni Anton sa kabilang linya. Ang account ng Horizon ay handa nang tumanggap ng pondo. Ang kasunod na wire transfer protocols palabas ng bansa ay nakaset na. Once the money is in, it will be gone in minutes. Walang bakas na may iwan. "Good." Kinakabahan ako, Anton. Nararamdaman kong nagdududa na siya. "Magtiwala ka sa plano, Isay. Magtiwala ka sa sarili mo. Kaya mo yan." Ang mga salita ni Anton ay nagbigay sa kanya ng kaunting lakas, ngunit hindi nito napawi ang takot na gumagapang sa kanyang dibdib. Buong maghapon, nilinis niya ang buong bahay. Naglinis siya na parang wala nang bukas. Kailangan niyang maging abala. Kailangan niyang ilayo ang kanyang isip sa libu-libong
Paano kung nabumabagabag sa kanya? Paano kung mabuko sila? Paano kung may pumalpak sa plano? Paano kung habang buhay siyang magiging biktima? 5:00 ng hapon, umuwi si Javier. Mas maaga kaysa sa dati. Ang kanyang pagdating ay nagdulot ng isang alon ng kaba kay Isay. Pumasok ito sa bahay nang hindi nagsasalita. Inilapag nito ang kanyang briefcase sa sahig at humarap sa kanya. Ang sala ay tila lumiit. Ang hangin ay tila kumapal. Isay, sabi ni Javier, ang boses ay seryoso at walang emosyon. Mag-usap tayo. Tumango si Isay. Ang kanyang lalamunan ay biglang nanuyo. Sumunod siya dito papasok sa study room. Isinara ni Javier ang pinto. Humarap ito sa kanya. Ang mga matay nakatitig ng diretso sa kanya. Tila binabasa ang kanyang kaluluwa. Ang mapagkunwaring ngiti, ang paglalambing, lahat ng maskara nito ay nawala. Ang kaharap niya ngayon ay ang tunay na Javier. Malamig, kalkulado, at mapanganib. May itinatago ka ba sa akin? Ang tanong ay tumama kay Isay na parang isang malakas na sampal. Sa isang iglap, ang lahat ng kanyang pinagplanuhan ay tila guguho. Ito na. Huli na siya. Alam na niya. Ngunit sa gitna ng takot, isang boses sa kanyang isipan ang nagsalita. Huwag kang bibigay. Huwag ngayon. Ginawa niya ang isang bagay na hindi inaasahan ni Javier. Umiyak siya. Ang mga luha ay totoong-totoo. Luha ng takot, luha ng galit, luha ng sakit na matagal na niyang kinimkim. Bumagsak siya sa isang upuan, ang kanyang mukha ay nakatago sa kanyang mga palad. Ano bang klaseng tanong yan, Javier? Sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Oo, may itinatago ako sa'yo. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Javier. Isang kumpirmasyon. Ngunit bago pa ito makapagsalita, nagpatuloy si Isay. Itinatago ko sa iyo kung gaano ako natatakot. Itinatago ko sa iyo na gabi-gabi, hindi ako makatulog sa kaiisip sa investment na to. Ang lahat ng pera natin, Javier. Ang lahat ng pinaghirapan natin. Paano kung mawala to lahat? Paano kung niloloko lang tayo? Nagbuhos siya ng emosyon. Ang emosyon ng isang asawang natatakot para sa kanilang kinabukasan. Ang emosyon ng asawang lubos na nagtitiwala sa kanyang mister, ngunit hindi sa mundong ginagalawan nito. Ito ang kahinaang inaasahan ni Javier mula sa kanya. At ito ang ginamit niyang sandata. Natigilan si Javier. Ang hinala sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng awa, pagkainis. Isay naman, napag-usapan na natin to. This is a sure thing. Paano ka nakakasiguro? Tanong niya tumingala. Ang mga matay puno ng luha. Pinagkatiwalaan kita. Pinagkatiwalaan ko ang lahat sa'yo. Suportado kita. Pero hindi mo maiaalis sa akin na matakot. Lumapit si Javier at niyakap siya. Isang yakap na hindi naramdam ni Isay. Shh! Ako ang bahala. Trust me. This is for us. Alam ni Isay na nakuha niya na ulit ito. Nakumbinsin niya ang lalaki hindi dahil sa kanyang galing, kundi dahil sa mababang tingin nito sa kanya. Para kay Javier, siya pa rin ang mahinang babae na handang sumunod sa lahat ng gusto niya. Sige na, sabi ni Javier, inaangat ang kanyang mukha. Tapusin na natin to para matahimik ka na. Magkasama nating gawin ang transfer. Umupo sila sa harap ng computer. Binuksan ni Javier ang online banking portal. Ang mga numero sa screen ay nakakasilaw. Ang buong buhay nila nakalagay sa isang digital na pahina. Inilagay ni Javier ang kanyang kamay sa ibabaw ng mouse. Hinawakan ni Isay ang kamay nito. Ang kanilang mga daliri ay magkadikit. Ready? Tanong ni Javier. Nakangiti na ngayon. Ang pagdududa ay ganap nang nawala. Tumango si Isay. Ang puso niya'y sasabog na sa kaba. Ready? Magkasama nilang pinindot ang click. Ang salitang transferring ay umikot sa screen. Pagkatapos ng ilang segundo na parang habang buhay,
Isang salita ang lumitaw sa kulay berde. Transaction successful. Nakahinga ng maluwag si Javier. Ngunit si Isay, pinipigilan niya ang kanyang paghinga. Sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ang bumasag sa katahimikan. Ding-dong ang doorbell. Nagkatinginan sila ni Javier. Sino ang bibisita sa ganitong oras? Bumaba si Isay para buksan ang pinto. Ang kanyang mga binti ay nanginginig. Sa labas, isang lalaking nakauniforme ng courier ang nakatayo. Ngunit hindi ito ang karaniwang delivery man. Ang kanyang tindig ay seryoso. Para po kay Mr. Javier Reyes, sabi ng lalaki, iniabot ang isang kulay kaping sobre. Kinuha ni Isay ang sobre at isinara ang pinto. Bawat hakbang pabalik sa study room ay tila 1 milya ang layo. Sino yan? Tanong ni Javier. Delivery, sabi ni Isay, iniabot ang sobre. Kinuha ito ni Javier, ang nooy, nakakunot. Tiningnan niya ang sobre. Wala itong pangalan ng nagpadala. Maingat niya itong binuksan. Sa loob, mayroong 2 piraso ng papel. Binuksan ni Javier ang mga ito. Nakita ni Isay mula sa kanyang kinatatayuan ang pamilyar na format ng isang e-ticket. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Javier habang binabasa nito ang mga detalye. Ang pagkagulat, ang pagkalito, at sa huli, ang isang madilim na ulap ng galit na unti-unting bumalot sa kanyang buong mukha. Nasa sobre ang kopya ng 2 flight ticket papuntang Batanes sa pangalan ni Cassie Mercado at ng isang di kilalang lalaki. Parang isang granadang walang ingay na sumabog sa loob ng study room. Ang katahimikan ay puno ng tensyon. Ang papel na hawak ni Javier ay nanginginig. Hindi dahil sa hangin, kundi dahil sa galit na kumukulo sa kanyang dugo. Ang unang pumasok sa isip niya ay hindi ang pagtataka, kundi ang pagkumpirma, ang burner phone, ang mga hindi nasasagot na tawag, ang mga lihim na lakad, ang lahat ng maliliit na piraso ng pagdududa ay biglang nagkadugtong-dugtong, bumubuo ng isang malinaw na larawan ng kataksilan. Ngunit ang larawang nakikita niya ay mali. Ang pinaghihinalaan niya ay tama. Ngunit ang utak sa likod ng lahat ay hindi niya nakikita. Ahas! Bulong ni Javier, ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatitig sa pangalan ni Cassie sa tiket. Tatakasan niya ako. Hindi siya tumingin kay Isay. Sa isip niya, si Isay ay biktima rin, isang tangang asawa na nadamay sa laro. Ang buong bigat ng kanyang galit ay nakatuon sa iisang tao. Binitawan niya ang mga papel at walang sabi-sabing tumakbo palabas ng study room. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat at mabilis. Para siyang isang toro na nakakita ng pula. Javier, saan ka pupunta? Sigaw ni Isay. Nagpapanggap na nag-aalala, ngunit nanatili lang siyang nakatayo. Pinanood niya ang kanyang asawa, nabuksan ang pinto, at sumugod palabas. Tinatawid ang kalye, patungo sa bahay sa tapat. Ang bahay ng mga merkado, nagdidilim ang kanyang paningin. Ang tanging nakikita niya ay ang pinto ng bahay ni Cassie. Wala siyang pakialam sa mga kapitbahay na nagsisimula nang sumilip sa kanilang mga bintana. Wala siyang pakialam sa posibleng eskandalo. Hindi na siya kumatok. Sinipa niya ang pinto. Sa kabutihang palad, hindi ito nakalak. Bumukas ito ng malakas. Cassandra! Ang sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na bahay. Lumabas si Cassie mula sa kusina. Gulat na gulat. Hawak ang isang baso ng tubig. Javier! Anong ginagawa mo dito? Nababaliw ka na ba? Hindi siya sumagot. Lumapit siya at marahas na iwinasiwa sa mukha nito ang mga tiket sa eroplano. Ahas ka! Tatakasan mo ako! Pagkatapos mong makuha ang lahat, iiwan mo ako? Nagulat si Cassie. Kinuha ang mga papel at tiningnan ito. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng purong pagkalito. Ano to? Batanes? Ricky Suarez? Sino to? Hindi totoo yan. Gawa-gawa mo lang yan. Huwag ka nang magmaang-maangan. Sigaw ni Javier.
Nakita ko ang burner phone mo. Akala mo hindi ko alam ang mga kalokohan mo. Mula sa bintana ng kanyang study room, pinanood ni Isay ang pagtatanghal. Sa tabi niya, tahimik na lumitaw si Anton. Magkasama nilang pinanood ang pagbagsak ng mga taong nanakit sa kanila. Ang mga sigaw mula sa kabilang bahay ay malinaw na naririnig. Isang musika sa kanilang mga tainga. Walang nagsalita sa pagitan nila. Isang tingin lang ay sapat na. Isang tingin ng pasasalamat, ng pag-unawa, ng isang mapait na tagumpay. Ang sakit ay nandoon pa rin, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, nabalutan ito ng isang pakiramdam ng hustisya. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Sigaw pabalik ni Cassie. Ang pagkalito ay napalitan na ng galit. Baka yung asawa mong Santa Santita ang may pakana nito para sirain tayo. Sa gitna ng kanilang sigawan, isang tunog ang pumailan lang. Isang ping mula sa telepono ni Javier. Sinundan ng isa pa at isa pa. Kinuha niya ang kanyang telepono. Sunod-sunod na email notifications mula sa bangko. Transaction notification. Your transfer to Horizon Equity Ventures has failed. System alert. The beneficiary account is unreachable. Fraud alert. We have detected suspicious activity and your account has been temporarily frozen. Nanlaki ang mga mata ni Javier. Ipinakita niya ito kay Cassie. Anong ibig sabihin nito? Sabay na kinuha ni Cassie ang kanyang telepono. Ganoon din ang mga mensahe. Ang website ng Horizon Equity Ventures na kanina lang ay kanilang tinitingnan. Hindi na ma-access. 404 not found. Ang pera. Ang milyon-milyon. Nawala. Naglaho na parang bula. Ang kanilang sigawan ay biglang naputol. Napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang galit ay napalitan ng takot. Ang kumpiyansa ay naging purong desperasyon. Sa gitna ng kanyang pagkasira, lumingon si Javier pabalik sa kanilang bahay. At doon, sa bintana ng study room, nakita niya ito. Nakita niya si Isay. Nakatayo ito roon, kalmado. At sa mga labi nito, may isang maliit, halos hindi mahalata. Ngunit napakalinaw ng ngiti. Isang ngingiti ng tagumpay. Isang ngiti ng isang taong alam na alam ang lahat mula pa sa simula. At sa sandaling iyon, ang lahat ay luminaw kay Javier. Ang biglaang pagiging suportado ni Isay. Ang pag-arte nito. Ang sobre. Ang tiyempo ng lahat. Hindi si Cassie ang ahas. Hindi lang siya ang ahas. Nakita ni Isay ang pagbabago sa mukha ni Javier. Ang pagkalito na naging pagkatanto. Ang galit na naging takot. Alam na niya, ito na ang hudyat. Kalmado siyang tumalikod mula sa bintana. Kinuha niya ang isang sobre na matagal nang nakahanda sa ibabaw ng kanyang mesa. Lumabas siya ng study room, bumaba ng hagdanan, at lumabas ng kanilang bahay. Ang mga kapitbahay ay nasa labas na, nagbubulungan, nanonood ng eskandalo. Hindi sila pinansin ni Isay. Naglakad siya ng may dignidad, tinawid ang kalye, at huminto sa harap ng naguguluhang si Javier. Hindi na ito makapagsalita. Nakatitig lang ito sa kanya, hindi makapaniwala. Iniabot ni Isay ang puting sobre. Ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Ang bawat galaw niya ay kontrolado at may bigat. This is for you, sabi niya. Ang kanyang boses ay malamig at malinaw, sapat na para marinig ng mga taong nasa paligid. Nanginginig na kinuha ni Javier ang sobre. Ang kanyang mga mata ay hindi humihiwalay sa mukha ng kanyang asawa. Ang babaeng kaharap niya ngayon ay hindi ang Isay na kilala niya. Ang kahinaan ay napalitan ng bakal. Ang pagmamahal ay naging yelo. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Sa loob nito ay mga opisyal na dokumento. Sa itaas ng unang pahina, nakasulat sa malalaking letra ang mga salitang babago sa kanyang buhay magpakailanman. Petition for Annulment of Marriage, Isabel Santos Reyes versus Javier Reyes. Kasama nito ay isang restraining order at isang notice of legal action for economic abuse and adultery.
na sinusuportahan ng mga kopya ng bank statements, mga litrato at mga nakaprint na chat logs. Binitiwan ni Javier ang mga papel. Ang mga ito'y isa-isang nahulog sa lupa. Dinadala ng hangin ang mga patunay ng kanyang pagkawasak. Isi, ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig. Isang pakiusap, isang tanong, isang bulong ng pagkatalo. Tumingin si Isay sa kanya. At sa huling pagkakataon, nakita ni Javier ang isang kislap ng emosyon sa mga mata nito. Ngunit hindi ito awa. Ito ay paglaya. Tapos na ang laro, Javier, sabi ni Isay. Bago tumalikod at nagsimulang maglakad palayo, iniiwan siyang nakatayo sa gitna ng gulo na siya mismo ang lumikha. Iniiwan siyang wasak, talunan, at mag-isa. Ang courtroom ay malamig at tahimik, isang malaking kaibahan sa maingingay na iskandalong naganap sa Acacia Estates ilang linggo na ang nakalipas. Ang bawat bulong ay umietso. Ang bawat pag-ubo ay tila isang malakas na tunog. Para kay Isay, ang lugar na ito ay hindi isang lugar ng paghuhusga, kundi isang entablado, ang huling yugto ng kanyang pinagplanuhang pagtatanghal. Sa isang panig, nakaupo si Javier kasama ang kanyang high-profile na abogado. Kahit na nabawasan ng timbang at may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, ang tindig niya ay arogante pa rin. Ang kanyang suot na mamahaling suit ay isang pagsubok na panatilihin ang imahe ng kapangyarihan, kahit na ang pundasyon nito ay unti-unti nang gumuho. Ang kanyang depensa ay simple. Siya ang biktima. Isang biktima ng dalawang babaeng nagplanong sirain siya. Sa kabilang panig, nakaupo si Isaw, kalmado at payapa. Sa kanyang tabi ay si Ana, ang kanyang kaibigan at abogado. Isang babaeng matalas at walang kinatatakutan. Hindi kailangan ni Isay ng mamahaling kasuotan para ipakita ang kanyang lakas. Ito ay nasa kanyang mga mata, sa kanyang tindig, sa katahimikang bumabalot sa kanya. The prosecution may call its first witness, sabi ng hukom. We call on Mr. Anton Mercado to the stand. Anunsyo ni Ana. Naglakad si Anton patungo sa witness stand. Ang kanyang mga hakbang ay matatag. Hindi na siya ang lalaking malungkot at umiiwas sa gulo na nakita ni Isay sa park. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa layunin. Sunod-sunod ang mga tanong ni Ana. Sunod-sunod din ang mga diretsong sagot ni Anton. Ikinuwento niya ang kanyang mga hinala, ang pagkadiskubre sa mga email, ang plano ni na Javier at Cassie na gamitin ang pera ni Isi. Objection, Your Honor. Hearsay, sigaw ng abogado ni Javier. Sustained, sabi ng hukom. Ngumiti lang si Ana. Mr. Mercado, maaari mo bang sabihin sa korte kung ano ang nangyari pagkatapos ng iskandalo sa inyong pamamahay? Huminga ng malalim si Anton. Pagkatapos umalis ni Mr. Reyes, hinarap ko ang asawa ko. Umiiyak siya, pero hindi dahil sa pagsisisi. Umiiyak siya dahil pumalpak ang plano niya. Inamin niya ang lahat. Anong lahat ang inamin niya? Na ginamit lang niya si Javier para makuha ang pera. Na wala siyang pakialam kahit kanino sa amin, na ang tanging mahalaga sa kanya ay ang pera. Muling sumigaw ng objection ang abogado ni Javier, ngunit huli na. Ang testimonya ay narinig na ng lahat, ngunit hindi pa tapos si Ana. Ang testimonya ni Anton ay panimula pa lamang. Your Honor, we would like to present evidence of Mr. Reyes's long-term pattern of economic abuse and psychological manipulation, sabi ni Ana. Isa-isang inilabas ang mga ebidensya. Ang mga kopya ng bank records na nagpapakitang halos lahat ng ari-arian ay nakapangalan kay Javier, kahit na ang mga ito ay binili gamit ang kanilang pinagsamang pondo. Ang mga testimonya mula sa mga dating kasambahay na nagpapatunay sa pagkontrol ni Javier sa bawat gastusin ni Isay mula sa grocery hanggang sa damit. At ang pinakamatindi sa lahat, isang audio recording. Ano ito, attorney? Tanong ng hukom.
It's a recording, Your Honor, from the night of Mr. Reyes's birthday party, captured by the new smartwatch Mrs. Reyes gifted him. Paliwanag ni Ana, ipinatugtog ang recording. Ang boses ni Javier, malinaw at malakas, habang kausap ang isa sa kanyang mga kaibigan, hindi alam na ang kanyang bagong relo ay nagre-record. Si Isay, don't worry about her. She'll do anything I say. She gave up her career for me. She's nothing without me. Masunurin yan. Kahit anong utos ko, susunod yan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong courtroom. Tumingin ang lahat kay Javier, na ngayon ay maputlang maputla, tila nakakita ng multo. Ang kanyang maskara ng pagiging biktima ay tuluyan ng gumuho. Si Isay naman ay nanatiling nakatitig sa harap. Hindi ipinapakita ang anumang emosyon. Ngunit sa loob-loob niya, ang bawat salita sa recording na yon ay isang tagumpay. Ang huling ebidensya ay ang mga dokumento ng Horizon Equity Ventures, ang pekeng kumpanya. Ipinakita ni Ana kung paano ito binuo, kung paano ito ginamit bilang pain. My client did not steal any money, Your Honor. Pagtatapos ni Ana sa kanyang argumento, she merely created a mirror, isang salamin, na ipinakita niya sa kanyang asawa para makita nito ang sarili nitong kasakiman. Ang pera ay hindi nawala. Ito ay ligtas na naibalik sa isang trust account na nakapangalan kay Mrs. Reyes, kung saan ito nararapat. Wala nang masabi ang abogado ni Javier. Ang lahat ng kanilang depensa ay nawasak. Ang hatol ng hukom ay mabilis at tiyak. Ang petisyon para sa annulment ay ipinagkaloob. Ang lahat ng conjugal properties ay iginawad kay Isay bilang danyos. At si Javier ay nahaharap sa hiwalay na kasong kriminal para sa kanyang mga mapanlinlang na gawain. Pagkatapos ng sesyon, habang nag-aayos ng gamit si Isay, nilapitan siya ni Javier. Ang dating aroganteng hari ay isa na ngayong pulubi. Bakit Isay? Tanong nito. Ang boses ay basag at puno ng hindi pagkakapaniwala. I loved you. Minahal kita. Huminto si Isay sa kanyang ginagawa, ngunit hindi siya lumingon. Ang kanyang likod ay nanatiling nakaharap sa kanya, isang pader na hindi na niya kailanman mababali. Hindi, sagot niya. Ang kanyang boses ay kalmado at pinal. Hindi mo ako minahal, Javier. Minahal mo lang ang ideya ng pagkakaroon ng lahat. Nagpatuloy siya sa paglakad palabas ng courtroom, papalayo sa lalaking sumira sa kanya, at papalapit sa isang bagong buhay na siya na mismo ang huhubog. Lumipas ang 6 na buwan. Ang dating maingay na mansyon ng mga Reyes sa Acacia Estates ay nababalot na ngayon ng katahimikan. Ngunit hindi ito ang katahimikan ng kalungkutan, kundi ang katahimikan ng kapayapaan. Ang mga bakas ni Javier Reyes ay matagal nang nabura, pinalitan ng mga bagong simula. Ang malawak na study room na dati pugad ng kasinungalingan ay isa na ngayong maliwanag na home office. Dito, sa gitna ng mga financial reports at mga business plan, abala si Isabel Santos, hindi na Reyes, sa pagtatayo ng kanyang sariling financial consultancy firm. Ang talinong matagal niyang ibinaon ay muli niyang hinukay, at ngayon, ito'y namumulaklak ng higit pa kaysa dati. Ang balita tungkol kina Javier at Cassie ay kumalat na parang apoy sa kanilang komunidad, at pagkatapos ay unti-unting namatay. Si Javier, matapos ideklarang bangkarote at maharap sa iba't ibang kaso ng estafa mula sa ibang mga negosyanteng na biktima ng kanyang kasakiman, ay nawala na lang na parang bula. May mga nagsasabing umalis ito ng bansa. May iba namang nagsasabing nagtatago ito sa probinsya, nahihiya sa kahihiyang idinulot sa kanyang pangalan. Si Cassie naman ay umalis din sa bahay nila ni Anton. Ang babaeng dating reyna ng subdivision ay isa na ngayong paksa ng tsismis at panghuhusga. Ang kanyang mga pangarap na marangyang buhay ay naglaho kasama ng perang hindi naman talaga naging sa kanya. Isang hapon, habang abala si Isay sa harap ng kanyang laptop, isang pamilyar na tunog ng doorbell ang kanyang narinig.
Pagbukas niya ng pinto, isang nakangiting muka ang sumalubong sa kanya. "Nag-order ka ba ng lunch?" tanong ni Anton. May dalang dalawang paper bag na amoy pa lang ay masarap na. Ngumiti si Isay, isang tunay at malayang nangiti. "Hindi, pero mukhang dumating na ang in-order ko." Sa loob ng nagdaang mga buwan, si Anton ay naging kanyang matalik na kaibigan. Ang kanilang pinagsamahan na nagsimula sa sakit at paghihiganti ay dahan-dahang naghilom at naging isang solidong pundasyon ng tiwala at respeto. Nasa proseso na rin siya ng annulment kay Cassie, isang prosesong mas madali dahil sa pag-amin mismo ng babae. Umupo sila sa may hardin para kumain, sa parehong lugar kung saan gumuho ang mundo ni Isay 6 na buwan na ang nakalipas. Ngunit ngayon, ang lugar ay hindi na nagpapaalala ng kataksilan. Ito'y isang paalala ng kanyang katatagan. "Kumusta ang inaugurasyon ng bago mong opisina?" tanong ni Anton. "Maliit pa lang, pero masaya. Pakiramdam ko, pakiramdam ko, ako na ulit to," sabi ni Isay. Yung babae bago ako ikasal, yung babaeng may sariling mga pangarap. Nagpatuloy sila sa pagkukwentuhan at pagtatawanan. Ang kanilang usapan ay magaan, walang bigat, walang pagkukunwari. Sa piling ni Anton, hindi niya kailangang maging perpekto. Sapat nang maging siya lang. Isang araw, habang namimili si Isay sa isang mall, isang pamilyar na figura ang kanyang nakasalubong. Payat, magulo ang buhok, tila tumanda ng 10 taon. Si Javier. Nagkatinginan sila. Sa mga mata ni Javier, nakita ni Isay ang lahat. Pagsisisi, galit, kahihiyan. Sa mga mata naman ni Isay, wala nang nakita si Javier kundi kapayapaan. Walang salitang binitawan. Nagpatuloy lang sila sa kani-kanilang paglalakad. Dalawang estranghero na minsan ay naging mundo ng isa't isa. Nang gabing iyon, dinala ni Anton si Isay sa isang lugar na hindi pamilyar sa kanya. Isang tahimik na beach sa labas ng syudad. Umupo sila sa buhanginan, pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw sa abot-tanaw. Ang kulay kahel na langit ay tila isang pagpipinta ng pag-asa. "Ang ganda dito," bulong ni Isay. "Naisip kong kailangan mo to," sabi ni Anton. Isang bagong tanawin, isang bagong simula. Sa loob ng ilang minuto, nanatili silang tahimik. Pinapakinggan lang ang marahang paghampas ng mga alon sa dalampasigan. Ang tunog ay tila isang paglilinis, tinatangay ang mga huling bakas ng sakit mula sa nakaraan. Sa wakas, nagsalita si Anton. Ang boses ay seryoso, ngunit puno ng lambing. "Isay," sabi niya, "alam kong pareho tayong galing sa isang mahirap na laban. At alam kong pareho pa tayong naghihilom." Humarap ito sa kanya, ang mga matay puno ng sinseridad. Dahan-dahan nitong inabot at hinawakan ang kanyang kamay. Ang kanyang palad ay mainit, isang stark contrast sa lamig na matagal nang nararamdaman ni Isiya Hamandi-Ise. "Pero gusto ko lang malaman mo na kung handa ka nang sumulat ng bagong kabanata, gusto kong maging bahagi niyan." Tumingin si Isay sa kanilang magkahawak na mga kamay at pagkatapos ay sa mga mata ni Anton. Walang pangakong binitiwan, walang matatamis na salita. Tanging isang tahimik na pag-unawa sa pagitan ng dalawang kaluluwang muling natututong magtiwala. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, ito ay isang ngiti ng purong saya. Isang ngiti ng pag-asa. "Tingnan natin," sagot niya. Ang kanyang boses ay puno ng mga posibilidad na dala ng hinaharap. At habang papalubog ang araw, alam ni Isay na ito na ang simula. Hindi lang ng isang bagong pag-ibig, kundi ng isang bagong buhay na buong-buo nang sa kanya. Sa pagtatapos ng kwento ni Isay, malinaw na ang pagbagsak ng isang huwad na kasal ay hindi katapusan, kundi simula ng tunay na kalayaan.
Sa halip na manatiling sugatan at tahimik, pinili niyang gisingin ang sarili. Ginamit ang talino upang harapin ang pagtataksil at hayaang ang kasakiman ni na Javier at Cassandra ang mismong sumira sa kanila. Hindi siya naging marahas, hindi siya nagmakaawa. Hinayaan niyang ang katotohanan at batas ang magsalita. Ang kwentong ito ay paalala na ang panlilinlang ay may hangganan at ang bawat kasinungalingan ay may katapat na pagbabayad. Kapag ang isang babae ay tumigil sa pagiging martir at piniling ipaglaban ang sarili, ang gantimpala ay hindi lang hustisya, kundi kapayapaan at bagong pag-asa. Ikaw, kung ikaw ang nasa kalagayan ni Isay, pipiliin mo rin ba ang tahimik ngunit matalinong paghihiganti? Naniniwala ka ba na sa huli, ang masama ay napaparusahan? At ikaw na nanonood ngayon, kumusta ka? Sana'y ligtas ang puso mo. Kung may pinagdaraanan ka, tandaan mo, may nakikinig dito at hindi ka nag-iisa.